So wala na po tayong binabantayang bagyo o low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ba't nag-uulan pa rin? Talakayin natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Kung papansinin nyo itong ating satellite image, meron tayong mga pulo-pulong mga kaulapan at mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Wala po tayong bagyo o low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong mga kaulapan na ito ay dulot ng tinatawag nating Intertropical Convergence Zone. Sa ngayon nga, aktibo yung tinatawag nating Intertropical Convergence Zone na kadalasang pinagmumulan ng mga low pressure area o mga bagyo. Ito po ay salubungan ng hangin mula sa itaas na bahagi ng ating mundo at sa ibabang bahagi ng ating mundo. Kung mapapansin nyo dito sa ating wind simulation, makikita yung mga maliliit na sirkulasyon na dulot ng ating Intertropical Convergence Zone. So ito po yung ating Intertropical Convergence Zone sa ngayon. So ito po yung maliit na sirkulasyon na nagdadala ng maulap na panahon at mataas na tsansa ng pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa, at meron din tayong mga grupo ng kaulapan o cloud cluster dito po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Talakayin natin yan mamaya. Pero generally, ito po yung linya ng ating Intertropical Convergence Zone. Dahil nga po sa ating Intertropical Convergence Zone, asahan po natin ang maulap na panahon at mataas na tsansa ng pag-ulan at mga thunderstorms dito po sa ilang bahagi ng Mindanao. Yan po ang mga areas ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, kasama na po dyan ang Caraga. Apektado rin po ng Intertropical Convergence Zone ang malaking bahagi ng Visayas, kasama na po dyan ang Palawan. Maaari din po tayong makaranas ng mga pagulan at thunderstorms dulot ng Intertropical Convergence Zone dito po sa area ng Bicol Region, kasama na po dyan ang Calabarzon, maging dito sa Metro Manila. Meron din tayong mangilang-ilang mga kaulapan dito po sa area ng Central Luzon, particularly dito po sa eastern section nito. Magiging maliwalas naman ang panahon natin sa natitirang bahagi ng ating bansa, pero posible pa rin po ay yung mga isolated o localized na pagulan o thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon o gabi. Maliban dito sa mga kaulapang bumabalot sa malaking bahagi ng ating bansa, meron din tayong cloud cluster dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Puntahan naman natin yan. So ito pong cloud cluster o grupo ng kaulapan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay designated na ng JTWC ng US as 99WN West. Ito po ay posibleng maging low pressure area or bagyo in the next few days. Pero ito po ay hindi natin inaasahang papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at wala pong magiging direktang epekto sa ating bansa. So narito po ang ensemble forecast track ng GFS para dito sa 99WN West o yung grupo ng kaulapan o cloud cluster sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po ay kikilos lamang pahilaga o paitaas patungo dito sa southeastern section ng Japan, at ito po ay posibleng lumakas if medyo mataas na or malayo na sa ating boundary line. So wala po itong magiging direktang epekto sa ating bansa. So again, bagamat wala po tayong bagyo o low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan dulot ng ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone. Mag-ingat po tayo sa mga anumang posibleng flash floods or landslides, lalong-lalo na kapag nakakaranas tayo ng mga thunderstorms. Bagamat hindi malalim na low pressure area, gaya nga ng nabanggit natin kanina, meron tayong mini circulation o meron tayong parang mini low pressure system. At yan po ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Mag-ingat po tayo. Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.